Vice President Sara Duterte binuweltahan ng palasyo. Aba, bakit na naman? Ano na naman bang ginawa nung isa? Ano na naman ba yung kasalanan nung isa, ha? At may pagbuwelta na naman kayo nalalaman. At eto, no, Vice President Sara Duterte hindi interesado sa SUNA. SUNA. Hindi mo kasi matatawag na SONA yun eh. Kasi walang kwenta kaya SUNA. At Pangulong Rodrigo Duterte imbitado sa SONA. What? Paano nangyari yun? Paano? Papalayain na ni Marcos? Papauwiin na ni Marcos? Tutulong na si Marcos sa pagpapauwi kay Pangulong Duterte sa Pilipinas? Ang gulo nyo rin, ha? Oo. Tsaka ito, yung SONA na yan, wala na rin yan, hindi na rin yan kaabang-abang sa Pilipinas. Wala na, hindi na namin masyadong iniintindi ang hayop na yan. Wala naman kasing totoong mga sasabihin din si Marcos Jr. Diyan sa SONA na yan, puro na naman kabaliwan. Oo, ewan ko kung ano na naman, pero kabang-abang din kasi kabang-abang kung anong gagawing kasinungalingan ni Marcos diyan sa SONA na naman. Ano na naman kaya dito, no? Ano na naman kaya, kasi nung nakaraan sinabi niya may 5,500 na flood control. So ano na naman kayang kabulastugan na sasabihin niya ngayon? Tapos yung Pogo. Oo, yung Pogo daw tatanggalin sa Pilipinas. Tinanggal naman pero pinalitan Pigo. Filipino version ng Pogo. Oh, so ewan ko na lang, ha. Ako hindi ako masyadong interesado diyan sa SONA na yan ni Marcos Jr. Yun nga, kabang-abang yung mga gagawin niyang kasinungalingan. Ay, alam ko na. Hindi kaya sasabihin niya sa SONA yung subway. Ha, yung subway tsaka 20 kilos na bigas. Ano pa ba? Tsaka ngayon yung pagpapauwi sa 22 or 21 na mga OFW na na tawag dito na stranded sa UAE, kung di ako nagkakamali. Oo, baka yun ang mga sasabihin niya. So, abangan na lang natin, ha. Abangan natin na lang ang panibagong yugto ng kasinungalingan ni Marcos Jr. sa kanyang SUNA. Sa Guedo, SUNA. So eto, may nakita na naman akong picture. Ayan, si Saba Queen. Tamang hinala na naman sa ombudsman. Laila De Lima, duda sa timing ng ombudsman order kay Vice President Sara Duterte. Aba nako, Maring Laila. Kasi nung tira kasi kayo ng tira eh. Tira kayo ng tira. Ngayon, tamang hinala lagi kayo. Pag galing sa TV5 yan, ha? Hindi galing sa akin yan, ha? Ang lupit. Tamang hinala na naman yan. Kasi, ano pa more, ha? Pulburon pa more. Ano pa? Konting pulburon pa. Oo, ano ka na? Papunta ka na sa, sa hangganan mo. Samantalang, speaking of pulburon, alam nyo dito, nagulantang ako dito. Pero okay naman siya. Para sa akin okay naman siya. Kaso paano to maipapatupad kung yung mismong presidente ay ayaw gawin ito? Ito po yung tinutukoy ko. Yan. Kung ito po, di ko po 100% kung alam kung ito ba ay legit. Pero dito po nakalagay, announcement. All senior high school and college student. Kailangan may accent tayo para galangin tayo ng mga kunwaring matatalino diyan, no? Oo, high school and college students. Mes yun, ha? Ay kailangan magpa-drug test for the school year 2025 and 2026. Daming naiisip, no? Ewan ko lang kung totoo to, ha? Ano to? Educational news and updates. Oh, yan po yung nag-post niyan. So dito, eto, para ho sa akin, wala naman po itong problema. Ang problema dito,
kung aagarin nyo na magpa-drug test ang mga high school and college, bakit hindi nyo maagad yung presidente? Yun yung pinakatanong niyan ba't yung sa presidente wala? Dapat siya yung dapat siya yung una na magpa-drug test, magpa-hair follicle test. Ilang taon nang hinihingi sa kanya yun hanggang ngayon, walay pa rin. Wala pa rin siyang aksyon, no? Pero yung senior high drug test, ito walang problema to kasi baka may mga estudyante nga naman kasi nga lipa na ang ngayon, alam na this, lipa na ang droga at naglilipa na din ng mga NPA, yung mga makakaliwa diyan sa mga eskwelahan, lalo na sa college and high school. Ngayon, hindi natin alam, baka may mga, may mga ibang mga estudyante sa hirap ng buhay ngayon, mas pinipiling magbenta ng ganyan para maitawid nila ang kanilang pag-aaral. Alam nyo, ito may kukwento ko sa inyo. May dalawang estudyante akong kilala na tinutulong-tulungan ko din kahit papano kasi ayokong ipagpatuloy yung ginagawa nila. So babae at lalaki to. Yung lalaki, umi-extra magbenta ng damo. Damo yung alam mo na, kung ano yung damo. Yung basa bawal din yun sa school nila mismo. At etong babae naman, medyo hindi ko masyadong 100% kung gumagawa siya ng may tinatawag na panandaliang aliw. Ito po mga nasa edad po ay nasa 18 to 19 years old. So mga bata pa talaga. Sayang lang kasi. Kaya kahit papano, nung nalaman ko, sabi ko, tigilan nyo na yun. Ito na lang gawin nyo. Ako na baon nyo lang pala. Sige, ako na. Oo. So yung babae, mistap Pero yung lalaki, hindi ko 100% kung mistap siya. So ganyan kahirap na kasi ang buhay ngayon sa Pilipinas. Kaya yung ibang mga estudyante, alam din nilang hirap magtrabaho, napakahirap maging working student, no? So hindi ko man yan nadanasan dahil hindi naman tayo nakapag-aral. Tawag dito, sobrang hirap niyan. Mas mahirap yun sa kanila kasi medyo talagang labag sa batas yung kanilang ginagawa. So eto, goods ako dito sa high school and college, pero sana pangunahan muna sana ng mga opisyal ng gobyerno. No, sana doon muna magsimula itong announcement na to bago doon sa mga bata. Yun lamang Marcos, mag-drug test ka na, hinayupak ka. Matatapos na lang termino mo, hindi ka pa rin nagpapa-drug test, no? So, ito na nga yung usapang SONA. No, ito na napakaganda nung tinalakay dito ni Sir Jason sa mapatungkol sa SONA, sa darating na SONA na pangilan na ba? Pangatlong SONA na ba? Hindi ko kasi masyadong update So, ito po, pakinggan po natin. Ano yung mga binanggit niyang mga pinangako niyang gagawin noon? Ngayon ka magche-checklist. Natupad ba ito? No? Ngayon, kung hindi natupad, ano ang dahilan? Yan ba'y kakulangan ng pondo? Kung ano man yun, no? Like for example, ang sabi niya last SONA, ito talagang tumanim ito sa kaisipan ng Pilipino. Sabi niya, tayo po ay nakapagpagawa ng 5,500 flood control. Oo, so asan na yun? Nagkaroon na ng baha sa Pilipinas, wala pa rin yun. Okay. flood control project, no? Sa iba't ibang dako ng bansa. At libo-libo pa ang darating. So, may kulatilyang ganon, hahanapin mo ngayon nasaan yung mga dagdag doon sa 5,500. Kasi ang sabi ng presidente noon, and thousands more are being constructed. So, maniningil tayo roon sa puntong yon. Sa safety. Ang sakit sa tenga, Sir J. Seguridad para sa mga turista. Kung ikaw ang tatanungin, paano ba ito i-take?
kumbaga, kung ikaw sa sarili mo, wala ka namang pagkukulang at kung makikita yan naman yan sa resulta, pwede kang magsabi ng gano'n na hindi totoo yan, dapat baguhin. Pero kung wala namang nangyayari, wala namang resulta, paano iti-take po yan? Manong Jay? Alam mo, natural lang na reaksyon yon ni Secretary Frasco dahil yan ang trabaho niya, no? Yung pagandahin ang imahe ng Pilipinas. Pero ang problema kasi may mga naunang pangyayari, no? Kung yung matatandaan, may mga pinatay na Chino, may mga kinidnap na ganito. Hindi mo mabubura yan kasi nagrereklamo siya, hindi basta-basta na lang binura, tapos kailangan may paliwanag. Ang ano diyan, ang dapat na gawin kung taga-gobyerno ka, huwag mo na sagutin 'yon. Ipakita mo na lang sa mga turista, sa mga prospective clients mo na maayos ang Pilipinas, pwede kang pumunta, safe ka. Kasi kaso nga lang, hindi, kaya nga wala nang pumupunta na halos ng mga investor or turista ngayon kasi nga bumalik na naman ang mga kidnapping. Yung mga kidnapan, kidnap for ransom. Kaya ang masaklap pa nga ho dito ay kadalasan po ibang PNP po ang involved sa mga kidnapping. Kaya nga 'di ba, nananawagan tayo sa bagong PNP chief na pinakamagaling na PNP chief sa balat ng putang inang lupa. Walang iba kundi si General Torre. 'Di ba? Nananawagan tayo na mas fokusan niya yung mga smuggling, yung mga kapulisan na dawit sa mga ipinagbabawal na droga, dawit sa mga kidnapping, sa mga kidnapan, dawit sa mga pangungutong, 'di ba? Yung mga pasok sa bahay na wala naman mga warrant of arrest, katulad nung nangyari dito banda sa amin. So dapat yun kaso wala So hindi kasi tayo talaga dadapuan dito ng mga investor kapag sa oras na ang mga businessman nalaman nilang delikado yung mga buhay nila dito sa bansa natin. So hindi talaga mangyayari yun. the more na gagawa ka pa ng mga diskusyon, mag-iisip tuloy yung iba na siguro may problema nga, no? So sa akin, yun ang pinaka the best na pwedeng gawin ng gobyerno. Ipakita na Safe. gumawa sila ng audiovisual or they go on a hopping sa mga sa mga iba't ibang sites, no, including television stations all over the world na nagpapatunay na maayos ang Pilipinas at magandang puntahan. Oo. Ang nangyayari nga kasi dito, Sir Jay, nangyayari sa bansa natin, mga kabiyaya, puro lang salita ang gobyerno na okay at maayos ang bansang Pilipinas. Pero kung bubusisiin mo talaga yung record ng krimen sa Pilipinas, hindi nalalayo nung kapanahunan ng mga Aquino, ng mga Dilawan. Kasi nung mga panahon ng Aquino, ng mga Dilawan, talagang talamak ang krimen sa Pilipinas. So nabawasan yun wait lang, i-chat GPT natin. I-chat GPT natin para maganda. Kasi mahirap na magkamali ang tanong, nandito pa ba yung chat GPT ko na? Ito. Oo, ilan? Ito itatype ko sa chat GPT. Oo, show me. Not now. Ilan ang krimen nung panahon panahon ni Pres Duterte. Ayan search natin. Ito may lumabas. Kitang-kita nyo ang galing talaga ni Chat GPT. Hindi, ito kabisado ko naman, kaso nga lang syempre kailangan natin ng sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte 2016 hanggang 2022, bumaba ang naitalang bilang ng mga krimen ayon sa datos ng Philippine National Police or PNP. Narito ang buong crime statistic.
Noong 2016, humigit kumulang 584 na kaso ang meron tayo sa Pilipinas. Noong panahon ng 2017, ito panahon na nakaupo na si Pangulong Duterte ay bumaba ito halos ng 420,000 po ito 1,000 hindi 100. Noong panahon ng 2018 ay nung 2019 pala humigit kumulang 440. Hanggang sa 2020 bumaba pa sa 320. May epekto rin ng COVID at lockdown. Hanggang sa 2021 ay umabot na lang po ito ng 380. Eto Bali sa 60%, no? Pagpatay index crime, mga malalang krimen tulad ng pagpatay, pagnakaw, rape, AT-BTI bumaba ng mahigit 60% mula nung 2016 hanggang 2021. Salamat ChatGPT. So ganyan yung krimen sa Pilipinas, no? So napababa yan. Kasi nga sobrang taas talaga yan nung panahon ng Aquino. So panahon ni Pangulong Duterte, nabawasan yan, nabawasan ng droga, nabawasan ng mga magnanakaw, mga adik, mga namumulestya, mga yun na. So panahon ni Pangulong Duterte yun. Kaso nga lang, nung panahon na ni Marcos, eto na. Pumangalawa po ang Quezon City at Maynila, no, sa buong Asia, sa pinakamalaking krimen or pinakamalalang krimen na nangyayari sa buong Asia. Hindi lang sa Pilipinas pasok po ang Pilipinas 2 beses. Biruin nyo po yun. So sino ba naman tanga na mga investor na papasok sa Pilipinas para gumastos sila ng pera kung hindi rin naman safety yung mga buhay nila? Sino tong tumatawag na to? Nagbablog ako, tawag ka ng tawag. Mamaya ka na. Tsaka yung mga individual na mga tao, wala rin naman siguro yung kaibahan doon sa mga turista. Sarili nga nating mga Pilipino, nagsasabi na parang hindi na safe ngayon kumpara noon. Hindi ako kampante, yung feeling ko hindi secure. So kumbaga, kahit na yung sarili natin na mga kababayan, ganun din yung nararamdaman, so maaring makaapekto din na talaga ito indirectly or directly sa mga turista. Alam mo, tama yung ginamit mong salita kampante, no? Maaring maayos ang kalagayan, pero kung hindi kampante yung turista, malaking problema yon. Yun ang dapat i-address Dapat maging kampante yung prospective tourist para na sa ganon mawala yung mga agam-agam nila. Lalo na yung mga experience sa airport, kunyari, no? Kasi yan ang window Yan ang Bungad pa lang. pintuan o pugad o pinto, no? Pagka doon pa lang sa airport, may problema ka sa tanimbala, may problema ka sa nilaslas yung maleta mo. Mataas na pamasahe. Mataas na pamasahe mula Terminal 3 hanggang Terminal 2. 1.5 yata yun. Alam mo, tayo lang ewan ko meron siguro sa ibang bansa, pero ako awa ng Diyos, nakabiyahe naman tayo noon, pero bukod tangi sa Pilipinas, merong ganyang requisitos, no? So, it's not helping, anong tawag ito? Yan, isa pa yan. Diba? Sa NAIA. Unitin ko eto hindi ko po kinukumpara, mimuta pa ako. Hindi ko po kinukumpara si Marcos at si Duterte. Napakalayo ni Marcos kay Duterte. Ano lang yan, lupa lang yan sa kuko ni PRRD. Ang kinukumpara ko dito yung yung pagiging maayos noon at ngayon. Isa din yan, NAIA, 'di ba? Yung uso yung laglag bala na bumalik na rin ngayon. Uso yung mga empleyado na gumagawa ng katarantaduhan diyan sa NAIA. So ngayon, nung panahon ni Pangulong Duterte na wala din yan, o naging maayos ang NAIA, naging malinis ang NAIA, pero nung panahon ngayon, nandiyan na yung surot, yung yung sinasabi nila, yung mga ipis,
Oo, tapos eto na, nagbalikan na rin yung laglag bala, yung mga empleyado na nangunguha ng mga pera, 'di ba? So isa pa rin 'yan sa problema kung bakit hindi tayo magkaroon ng maganda at maraming investor dito sa Pilipinas. Isa din 'yan. Chris, our tourist arrival, yung mga ganyan, no? Tapos yung mga hinihinga, no? Mga malting, di ba? Yan, dapat i-address mo na yan. Pag na-address mo na yan, saka ka magreklamo, bakit ka nasama dyan? Opo. Gaano naman kahalaga na yung mga leader natin vocal sa paglaban sa kriminalidad? Kumbaga, parang ikaw na bisita, maririnig mo yung isang leader sa lugar na yan na, oy, kayong mga hinayupak na kriminal, huwag kayo rito. Yung mga ganan. Tapos, Malaking bagay. meron siyang Si ipapakalat Raulo ng mga Cadmar, pulis. Yung mga pulis din niya, mga snappy. Kahit isipin mo pa lang, feel safe ka kasi pag halimbawa pagpunta ka ng Singapore, parang matatakot yung gumawa ng mali doon. Kasi parang parang nandun yung parang naka-establish siya ng imahe. Like kagaya sa Davao City noon. Pag naka-establish ka na yung liderato dyan, talagang stricto, matapang, no? At welfare ng taong bayan ang inuuna, talagang magiging kampante ka. Mas Alam nyo, talagang kapag kayo nakapunta ng Davao, ito lang unang sasabihin nyo dun, sana all. Totoo. Mapapasana all kayo sa Davao City. Grabe, sobra. Pagbaba mo pa lang ng airport, dama mo na, sasabihin mo, sana all. Pag-uwi mo ng Pilipinas, parang ayaw mo nang bumalik. Anong Pilipinas tuloy ng Maynila? Parang gusto mo na lang sa Davao. Sa totoosin, ginugulo pa nila Davao, ha? Totoo. Iyon yung sinasabi ko sa inyo na maayos ang pamamalakad. No? Kaya napakayaman. Kaya nga kung halimbawa man na matuloy ang pagbubukod ng Davao, kawawa tayo rito sa Maynila. Totoo, kawawa ang Maynila, ang Luzon pag nagbukod ang Davao, ang Mindanao sa bansang Pilipinas pag yan ay naging bukod ng presidente or bukod ng namumuno. Naku po. Sinasabi ko sa inyo. Kaya pag nandun ako, parang ayoko na umuwi. Sarap ng pagkain, fresh. Hindi ka maglilinga-linga sa paligid mo kasi sobrang safety doon. Diba? Ginugulo lang ni Torre. Si Torre lang naman panggulo doon yung hayop na kupal na yan. Minura no? mas kumpiyansa ka na bumisita doon, Manong Jay. Sabi nga ng Ilocano, kinakailangan pakita mo yung sample, no? Sample. Yung example. Kailangan pakita mo yan. Tulad sa Davao, nagtataka yung iba, bakit ang taas ng arrival sa Davao, no? Simple lang, nakikita nila yung mga lumalabas sa social media at saka sa word of mouth. Pag sumakay ka ng taxi to the last centavo, binabalik ang sukli. Malaking bagay yun, no? Tapos, malinis. Tapos, unhampered ka pag nag-ikot ka kahit madaling araw. Pagka nagkaroon ka ng aberya sa iyong kalusugan, pag dial mo ng 911, hindi na kailangan sabihin pa ng chief of police na we will address the call in 3 or 5 minutes. Kasi pre-position yung mga emergency crew, no, yung paramedics. At Tama. kung matraffic, automatically nalipad May sasalo. yung kanilang medivac na helicopter at pipikapin ka kahit sa gitna ka ng daan, dadaling ka sa Southern Philippines Medical Center. So, if these are present sa lugar other than Davao City, tiyak pupuntahan ka, no? Makikita mo nga, ako example ko lang dyan, anong pangalan nito, Admar, yung Pearl Farm sa Samal, no? Sa Island nakapunta na kami dyan. of Samal. Noong araw, halos mabibilang mo na pupunta riyan. Ngayon ang problema mo, yung booking. Grabe ang dami ng tao, especially on a weekend. Talagang ako'y namangha dahil matagal-tagal na akong hindi nagawi dyan. Tapos nung ako'y mapasyal, talagang makikita mo, kasi maayos lahat
Ang State I-forward natin dito sa Sona. of the Nation na address ay ginagawa taon-taon. Bago muna itong usapin sa posibleng hindi ulit pagdalo ni ni Vice President Sara Duterte. Para sa kaalaman ng lahat, bilang isang veteranong broadcaster, Manong J, ano ba ang malimit, ano ba ang nilalaman ng SONA ng isang presidente? Okay. Ang SONA basically is ulat sa bayan, no? Yung nagawa mo for the last 365 days, iulat mo sa bayan yon. At the same time, ikaw rin ang mag-uulat sa bayan kung anong binabalak mong gawin sa susunod na 365 araw. So ganun pala yun. So, ano ba ang nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 346 na araw? Mag-ipon ng tubig at gagamitin natin yan sa tagtuyot. Number 1. Ano pa ba? Mag-sacrifice muna ang mga OFW sa Israel. Ano pa ba? Marami pa eh. Maging manhid sa hinaing ng taong bayan. Ay. Napadala si PRRD sa Netherlands. Napakulong ni Marcos Jr. si Pastor Apollo Siki Buloy. Ano pa ba pwede niya mga sabihin sa ano? Naging kupal silang magpinsan dahil may mga sarili-sarili silang spokesperson. Yun. Naasahan natin yan sa SONA. So basically, yun. Report sa mga nagawa mo. Tanong, Sir J, ang tanong dyan, wala naman nagagawa si Marcos. Yung build more or yung build project na sabi niya itutuloy ni kay Pangulong Duterte, wala naman. Yung mga nakatenga nga yung mga sakop ng mga build project ng Administrasyong Duterte dyan na sabi niya itutuloy niya. Wala naman nangyari. Tapos nagbenta pa ng ginto. Kung di ako nagkakamali, nagkakahalaga ng 150 billion ba yun? O 250 billion, di ko matandaan. Tapos yung utang ng Pilipinas, pataas ng pataas, wala naman tayong proyekto. Yung pabahay, sinasabi niyang pabahay project, mas marami pa akong pabahay project sa kanya. So anong sasabihin? Anong mangyayari sa SONA? Anong pwede sabihin ni Marcos sa SONA? Anak ng teteng, nakakaano rin. Alam nyo, kahit alam naman natin na wala siyang sasabihin doon, nakakapanabik din kasi may pagtatawanan na naman tayo. Yun yung inaabangan natin din, yung pagtatawanan natin siya. Whether nagsucceed ka o hindi, at anong binabalak mong gawin para maiayos pa ang buhay ng Pilipino. Basically, Puro yun. na naman kasi nungalingan yung SONA na yan. Magre-report ka. Halimbawa, ilan na bang Nag-control, airport ang na-privatize mo, no? Kasi yun ang balita ko eh. Privatize yung mga airport na pinagawa ng panahon ni PRRD, no? There are plans na ganon. Kasi kung inyong magugunita, ito rin ay review noong last SONA niya. Kung ano yung mga binanggit niyang mga pinangako niyang gagawin noon, ngayon ka magche-checklist. Natupad ba ito? No? Ngayon, kung hindi natupad, ano ang dahilan? Yan ba'y kakulangan ng pondo? Ang malupit pa rito, Sir J, mga kabiyaya, ang malupit pa dito, nakaraang SONA, ngayon yung pinagyabang niya 5,500 na flood control, tapos kinabukasan may isang damakmak na baha sa Pilipinas. Ang malupit dito, yung gagastusin na naman sa SONA. Kasi kung makakalimutan nyo po paalala lang po, first time in history sa Pilipinas na isang presidente na gumastos ng 20 million. 20 million sa SONA. Pagkain lang po yun pagkain lang. Biruin mo Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte halos nasa, sabihin na natin, i-fix na natin na 300k ang ginastos sa pagkain sa SONA. Sa kanila, 20 million. So
etong darating na SONA ni Marcos ay baka maging 30 million na yan. Siyempre, umaano yung panahon, tumataas. Kung ano man yun, no? Like for example, ang sabi niya last SONA, ito talagang tumanim ito sa kaisipan ng Pilipino. Sabi niya, tayo po ay nakapagpagawa ng 5,500 flood control project, no? Sa iba't ibang dako ng bansa. At libo-libo pa ang darating. So, may kulatilyang ganon, hahanapin mo ngayon nasaan yung mga dagdag doon sa 5,500. Na-overwhelm. Sabi ng presidente. Diba? Sabi ni Marcos, na-overwhelm lang. Meron naman talagang flood control, na-overwhelm lang. Yung tinamaan ng barko. Kaya nagkaroon ng baha sa Pilipinas. Overwhelm naman, no. And thousands more are being constructed. So maniningil tayo roon sa puntong yon. Ngayon, halimbawa, anong pangalan nito? Yung OFW. Kahit na sa punto ng kalusugan, sabi niya nung nakaraang SONA niya, maglalagay sila ng mga special hospitals, no? Specialized hospitals sa iba't ibang regional centers. Meron Natupad na ba? bang naitatag? O kahit man lang nag-groundbreaking? Tama. Meron na bang Philippine General Hospital sa Ilocos? Wala. Sa Bicol, halimbawa, sa Iloilo, sa Cebu, sa Zamboanga. Huwag din sa Davao dahil allergic sila sa Davao so, yung mga bagay na yon, Admar, ang usual na bahagi ng SONA. Pambihira ito. Kaya ako, as a political observer, babantayan ko itong SONA ito because classic siya na sitwasyon na walang pera, walang pondo para sa infrastructure. Iba yung sinabi niya nung SONA, pero pagdating ng 2025 budget, walang nailaan para sa subway, meaning to say, hindi na matutuloy o na mababalam ng gusto yung construction ng Metro Manila subway. Sample lang yan, no? Ang masama pa nga nun, baka yan pa nga ipagmayabang niya Yung usapan sa subway na yan. So yun mga banateros, no, kaya ako naman to ipinapanood sa inyo kasi nga malapit na ho yung SONA ni Marcos Jr. So sisingilin na naman natin siya kung ano ba yung mga nagawa niya. At hahanapin natin sa kanya yung mga pinangako niya nung unang SONA, pangalawa, pangatlo, pangapat, hahanapin natin lahat ng mga pinangako niya doon kung nagawa niya ba. So, aminado ako na panibagong kasinungalingan na naman tong mangyayaring SONA na. Samantalang dito ho tayo, no? Dito ho tayo sa panayam ni Vice President Sara Duterte sa mga OFW na sabi nga ni Marcos magtiis muna kayo diyan sa gera. Ito po yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. Lumalala ang tensyon sa gitnang silangan at kasabay nito ang pagkabahala para sa kaligtasan ng libo-libong Pilipinong naroon. Kaya naman nanawagan si VP Sara Duterte ng pagkakaisa at panalangin para sa ating mga kababayan na naipit sa gitna ng kaguluhan. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng umiigting na sigalot sa gitnang silangan, ipinarating ni Vice President Sara Duterte ang kanyang taus-pusong malasakit para sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker na naninirahan at nagtatrabaho sa rehiyon. Hinimok ni VP Sara ang sambayan ng Pilipino na magkaisa sa panalangin para sa kanilang kaligtasan. Yung taga The Office of magagawa the Vice natin. President is deeply concerned about the welfare of Filipinos working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. As a nation, we should come together in prayer for the safety of our kababayans, even as we hope for the expeditious and peaceful end to the conflict. Binigyang diin Yan na talaga magagawa natin, magdasal. Walang kwenta gobyerno Diba? Wala, mas inuna niya pa yung mga Eto yung mga OFW na na-stranded, di ko alam kung saan lugar doon, na pinauwi daw, 21 na OFW. Wala akong problema doon, goods po yun. Pero bakit ito hindi magawan ng gobyerno at sa halip, nagbakasyon pa sa Hong Kong ang Yudi Punggol?
ng Vice Presidente ang kahalagahan ng pagiging handa ng mga Pilipino sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasabay nito ang paalala na maging mapanuri sa mga balita. Ayon kay VP Sara, iwasan ang pagpapakalat at paniniwala sa maling impormasyon. Aniya, dapat tiyaking mula lamang sa mapagkakatiwalaang media ang mga detalye tungkol sa Yan. sitwasyon. So sino bang mga media yon? Siyempre, SMNI, Banateros, Nightline, DCAR 1026, yan. Yan lang ang mga mapagkakatiwalaan. Okay, sama na natin yung Net 25. Yan na lang ang mga mapagkakatiwalaang network ngayon. Kaya dyan lang tayo mag-focus at maniwala sa mga tunay na balita na nagaganap dito sa Pilipinas. Doon sa ibang mainstream media, naku po! Asa pa ba kayo doon? Huwag na. Umiwas sa fake news, disinformation, at misinformation. Tiyaking nagmumula sa mapagkakatiwalaang media group ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari. Pausata si Pakinggan Vice ang President. payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. Yun. Paalala ng bise, manatiling mahinahon at matatag sa kabila ng sitwasyon. Sa gitna ng pangamba niya ay dapat panghawakan ng bawat isa ang pananampalataya at pag-asa para sa kapayapaan. Sa kanyang pahayag, Grabe. may panawagan din siya sa mga bansang sangkot sa kaguluhan na panatilihin ang dignidad ng sangkatauhan. To all the governments involved in the conflict, we hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times. Para sa Diyos, No, hindi, alam nyo ha. Yun na lang talaga ang magagawa natin sa panahon ngayon. Nakakalungkot lang kasi alam nyo, kapwa natin Pilipino ang pinapabayaan ng Administrasyong Marcos ngayon sa nangyaring gera sa Israel. So, ang tanging magagawa na lang talaga natin ay magdasal para sa kaligtasan nila at sana ay hindi sila mapahamak sa nangyayaring gera ngayon diyan sa Israel. Sana yun na lang talaga magagawa natin, no? Wala na eh. Narinig nyo naman yung interview kay Marcos Jr., di ba? So ano pa bang aasahan nyo dun? Tangina, wala talagang kwenta yung hayop na putang yan lang, hindi pa mamatay ang hayop eh. Ay, sorry. sorry Nasa ha. Australia. Oh, easy, di pa kita pinagsasalita eh. Tahimik ka muna. Oo. Hindi pa kasi mamatay, no? Hindi pa mamatay. Mamatay. Ay! Di nakakagigil kasi biruin mo ah. Presidente siya ng Pilipinas. Tapos parang wala siyang pakialam sa mga sa mga kababayan natin ng OFW. Mahirap lang magsalita, baka makasuhan tayo. So ito na nga yung buwelta ng palasyo kay Vice President Sara Duterte, no? Di umano'y pagbabanta. O ito, panoorin ho natin. Nasa Australia si Vice President Sara Duterte para pakialam dumalo sa nyo. rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama. Oh. Dahil ito ang pang-apat na bansang pinuntahan ng bise sa loob ng isang buwan. Nagpatutsyada sa kanya ang Malacanang. O yan na, nagpatutsada sa kanya ang Malacanang. Ang ina, anong pakialam nyo dun? Nakatutok si Ivan Mayrina. Oh, ano sabi? Nasa Melbourne, Australia si Vice President Sara Duterte. Sa abisong inilabas sa kanyang opisina, dadalo raw si Duterte sa isasagawang rally sa linggo para sa panawagang pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Ito ay kaapat na biyahe niya abroad sa nakalipas lamang na isang buwan. Nauna rito, magkasunod na nagpunta ang bise sa Qatar kung saan nakasalamuha ang mga Pinoy doon sa kanyang birthday at The Hague, Netherlands kung saan binisita niya ang kanyang nakadetining ama. Sa Kuala Lumpur, Malaysia naman niya ginunita ang araw ng kasarinlan kasama rin ang mga Pinoy roon. So, 4 na bansa in just less Putangin na, si Bulldog na naman pala ni... Ay! Si Bulldog na naman pala ni Marcos Jr. ang magsasalita. Si Second Lady. a month. So, Oh. kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family,
Choice po ng Vice Presidente yun. Yun! Sabi nga natin, Oh. pampersonal o pambayan? That is the question. Tungin. Kala ko talaga kinatalino niya yung sinit. Bobo na yung boss, bobo pa yung katauhan. Hirit na ito tinanong si Castro, nagkaroon ba ng paglabag ang bise sa mga sunod-sunod na biyahe? Ang kanya, Okay na yung sinabi mo kanina eh. Siyempre, karapatan niya yun. ang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Obligasyon sa taong bayan daw ang malalabag ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong, eto ang tanong. Yung obligasyon ba ni Marcos Jr. sa sa bansang Pilipinas, nagagampanan niya ba? Kasi eto kahit na nasa ibang bansa, si Vice President Sara Duterte patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Office of the Vice President. Yan po ang itatak natin sa ulo nyo. Sa ika-100 araw ng pagkakakulong ng dating Pangulo kahapon, nag-prayer vigil ang kanyang mga taga-suporta sa Davao City. May nakabinbing petisyon para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Pero sakaling mapagbigyan, nakasaad sa panuntunan ng International Criminal Court na dapat ang miyembro ng ICC ang bansang paglilipatan sa kanya na handang sumunod sa mga itatak ng kondisyon ng korte. Kasunod ng pagsuko kay Duterte sa ICC, pinuri ni Special Rapporteur Irene Khan sa kanyang ulat sa 59th session ng UN Human Rights Council ang anyay matapang na hakbang para mapanagot ang mga lumabag sa karapatang pantao sa bansa. Kasunod dito, ang rekomendasyon na muling buksan ng pag-uusap sa pagbabalik ng bansa sa Rome Statute ng International Criminal Court nang hingan na reaksyon ng Malacanang. Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Para Ayan open naman daw po siya. Ayan po yung second lady. Kung ang first lady si Lisa Araneta Marcos, yan po yung second lady. Ay nako. Ulitin ko po kahit po si Vice President Sara Duterte ay nasa ibang bansa, ay tuloy pa rin po ang trabaho at tuloy pa rin po na ginagampanan ng Office of the Vice President ng kanilang trabaho para sa mga Pilipino at hindi po yun nababago, no? So kung ano man kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung ano man yung mga nababalitaan nyo na fake news at basura na nanggagaling sa bunganga ni Claire Castro, lalong-lalo na kay Claire Castro, wag nyo pong paniwalaan dahil yan po ay, sabi nga niya, walang lumalabas na katotohanan or walang lumalabas na mabuti or puro basura lamang na mga salita ang lumalabas sa bunganga ng mga Castro. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo doon sa napag-usapan about sa SONA, sa nalalapit na SONA ni Marcos Jr., i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre etong panibagong banat or banta or tirada ng palasyo kay Vice President Sara Duterte at yung kanina yung picture na pinakita ko na drug test sa mga high school and college, ano po bang may kukomento nyo dyan? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.